Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mambahaw sa probinsya ng Camiguin. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mambahaw. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga na sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-79 na kabanata, ang talata po ay 11. Iyong kahabagan ng mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Dinggin mo ang daig sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito'y dinudulog namin ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang maglinis sa lahat naming karumihan. At sa pagkakataong ito, Panginoon naming idinudulog sa iyo ang bayan ng Mambahaw sa probinsya ng Camiguin. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mambahaw nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Mambahaw. Maraming maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis sa ika-35 kabanata. Ang talata po ay 23 hanggang 26. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar at Zebulun. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha, naalipin ni Raquel si Dan at si Neftali. Kay Silfa naman, naalipin ni Leah, ang naging anak niya ay sina Gad at Asher. Sa Mesopotamia, ipinanganak ang lahat ng ito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay kumikilala doon sa 12 anak ng ating nunong Jacob na pinangalanang
Israel ng Panginoon. Ano po? Kinilala yung kanyang mga anak na sina Ruben, Simon, Simeon, si Levi, si Judah, si Isakar, at si Zebulun. Alam niyo po, yung pagkilala sa pangalan ng mga anak ng nunong Jacob ay napakahalaga sapagat ito po yung kumakatawan sa 12 lipi ng Israel na sinabi po ng banal na kasulatan na sa mga lipi na ito, dadalo yung pangako ng Panginoon. At kung atin pong matatandaan, kahapon, pinagbulay po natin yung patungkol doon sa ginawang rebelyon ng kanyang panganay na anak na si Ruben, sapagat ito po ay sumiping sa kanyang sa alipin po ni Raquel na si Bilha. Alam nyo, kapag tinignan natin ito mga kapatid, magiging maliwanag para sa atin na ang rebelyon na ito ay hindi lamang dahil sa kagustuhan ng laman, ano po, kung hindi dun sa kaisipan na tila ba sinusukat yung kapangyarihan ng kanyang ama eh. Alam niyo po kapag tinignan natin yung pagsama ng Panginoon sa mga nuno natin, ano po, kina Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Israel, mababatid natin na hindi nagpabaya ang Panginoon. Walang pagkukulang ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Ang ibig sabihin, kung meron pong lalabag, kung meron pong magre-rebelde sa mga lingkod na ito, aba, sila po ay hindi lang nagre-rebelde sa mga lingkod ng Panginoon, higit sa lahat, sila po ay nagre-rebelde sa Diyos. Mga kapatid, dapat ito maging maliwanag sa atin. Ano po? Kasi, Bernie, hindi naman talaga tama yung ginawa ng pastor ko. Naku po, naggalang na. Alam niyo po, isa sa mga nakakalungkot na istorya sa ating kapanahunan, ang mga lingkod ng Diyos, nakagagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At isa sa mga nangyayari, ano po, kapag lumabag sa kalooban ng Panginoon, ang isang lingkod ng Diyos, ang sisi napupunta sa Panginoon. Isipin nga po natin, ito nga si Jacob, 12 pa lang yung anak niya, nagkasala yung isa, no? Nagrebelde yung isa. So ang sinasabi natin dito, ilan ba tayong anak ng Panginoon? Ilan ba tayong nilikha ng Panginoon? Isisisi natin sa Panginoong Diyos ang lahat nating pagkakamali. Abay, baka kailangan natin mag-isip-isip. Pero, ang gusto po nating bigyang pansin para sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay yung pagkakabahabahagi ng mga anak ng ating nunong Jacob. Ano po? Sinabi yung inuna yung anak niya patungkol kay Leah na siya pong unang kanyang naging kabiyak. Ano po? Na sapagat ito po yung panganay na anak ni Laban. At sumunod po yung mga anak niya kay Raquel na siyang kanyang pinakaiibig. At sumunod naman po yung sa alipin ni Raquel na si Bilha at sumunod naman yung alipin ni Leah na si Silpa. Mga kapatid, kapag ating binigyang pansin ang pagkakabahabahagi at yung mga anak na nailuwal ng mga kababaihang ito, totoo ho, napakabuti ng Panginoon sapagkat ang ating nunong Jacob, pinagkalooban niya ng lakas at kapangyarihan. Ano po? At ito
pong 12 ito ang kumakatawan dun sa pangako ng Diyos. Ako, Bernie, paano yun? Wala pa akong anak. Kung single pa po kayo, praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi naman kayo magkakasala, wag na kayo mag-asawa. Oy. Pero sabi ng Bible, kung magkakasala ka, kung mag-asawa ka. Alam niyo po, ang pakikipagkasundo, ang pag-aasawa ay itinakda ng Panginoon. At sadya po na may mga tao na itinakda ang Panginoon na magkaroon ng kabiyak. Pero, meron ding mga hindi itinalaga. At dito tayo magkakaroon ng problema kasi merong lumapit sa akin. Sabi niya, Bernie, ano na, kung mawawala na ako sa kalendaryo, wala pa rin akong asawa. Kahit jowa. Sabi ko sa kanya, ba, problema ba sa kalendaryo yon? Alam niyo po, ang pag-iisip na tayo nahuhuli. Parang parang ang tagal bago dumating yung regalo ng Panginoon sa akin. Wag po ganyan ang isipin niyo mga kapatid. Lalo na gusto kong tignan nyo, bigyan nyo ng pansin yung mga kapatid natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang pag-aasawa. Sandali po, hindi ko naman sinasabi na mali na nagsipag-asawa sila. Ang sinasabi ko lang, magpasalamat kayo sa Panginoon kasi wala kayo nung ganong problema. Nung wala kayo nung ganong suliranin. Ano po? Pero sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ginawang maliwanag sa atin ng Panginoon ang Diyos, ang nagtakda nung mga kabiyak at nung mga anak na kanyang ipinagkaloob. Mga kapatid, dapat maging maliwanag sa ating mga kaisipan na kung ang Diyos ang nagkaloob doon sa ating kaisang dibdib, naku, sigurado po, hindi tayo magkukulang at sa pagkakataon ng ating pangangailangan, siya ang magkakaloob ng lahat ng ito. Manalangin tayo. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang inyong salita ay maliwanag na nagkakaloob sa amin ng katotohanan patungkol sa mga bagay na inyong ginanap. At sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin, Lord, para sa mga kapatid namin na wala pa yung kanilang mga kabiyak. Ikaw po ang magkaloob ng kahinahunan sa kanila, amang Diyos. Huwag silang mapagal, huwag silang matakot, huwag silang magkaroon ng pangamba, bagkus sila'y pumanatag sapagat sa isang katotohanan kayo ang maghahatid nung itinalaga nyo para sa kanilang buhay. At ang aming panalangin na mapawi ang anumang kaisipan na lumabag sa inyong kalooban, lalo na sa paggawa ng kasalanan. Itago nyo sa inyong malabay na pakpak ang inyong mga lingkod upang tunay sila'y magtagumpay sa pagganap ng inyong dakilang kalooban. Lord, namin ning idinudulog sa iyo ang bayan ng Mambahaw sa probinsya ng Camiguin, ang aming panalangin. Ang Santong Espiritu ang patuloy na kumilos sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Mambahaw. Hiling namin na magkaroon ng unawaan. Dumaloy ang pagpapatawad. Dumaloy ang kapakumbabaan. At sa pangalan ni Jesus, magkaisa ang katawan ng aming Panginoong Kristo, maging dahilan kung bakit itatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Mambahaw. At kami po'y buong pusong nananalig, naganap na ang inyong dakilang kalooban at tunay nagtagumpay ang inyong kapangyarihan. We also declare the fire of revival sa bayan ng Mambahaw sa pangalan ni Jesus. Aming panalangin na ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro,
Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang iyong kaunlaran at maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa lahat ng aming mga manggagawa sa gobyerno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin na malantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa mga misyonero na idinala mo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ikaw pong kumatagpo sa lahat nilang pangangailangan. Habang amin din pong hinihiling sa iyo yung aming mga misyonero sa Hajay, sa bayan ng Thailand. Lord, ang aming panalangin sila'y pangunahan mo, iligtas mo, baguhin mo, kalooban mo ng kakayahan upang magtagumpay sa gitna ng pagsubok na ito. Lord, ikaw ang pumigil sa pag-ulan, sa baha, amang Diyos. At sa pangalan ni Jesus kami nananalig. Iyong iingatan ang iyong mga anak sa bayan ng Hajay. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses, Lord, ipahintulot na sila'y magtagumpay sa magpapahagi ng iyong salita sa bansa na kanilang tinungo. Amin din pong idinudulog sa iyo, Lord God, yung mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang apoy ng iyong Santong Espiritu ang bumaba. We declare the fire of revival maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, hiling namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa Japan, sa China, South Korea, North Korea, Brunei, Brazil, sa Russia, at sa Amerika. We also declare your peace sa Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit. Tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.